Kung tapang lang sa sikmura sa pagmumukbang ng mapagkaing para hindi na rin pagkain, kung may tuturing ng ilan, ay isa sa pinakakilala sa ating bansa. Kapag ganito na usapan ay walang iba, kundi si Ronnie Swan o mas kilala na si Boy Tapang. At hindi lang sa pagkain siya tumatak sa isipan ng mga Pinoy ngayon. Dahil kamakailan lang, ang Boy Tapang ay nagmalito na umantong sa Jessica Soho na di naglaoy ang kanilang relasyon ay biglang hininto. Dahil bawat isa sa kanila, ang pag-ibig ay isinuko. Pero hindi po natin pag-usapan mga kakwento ang patungkol sa tunay na nangyari nila ni Boy Tapang at former aka Girl Tapang. Dahil baka malaman ninyo ang buong katotohanan na si Mr. Kwento po talaga ang tunay na dahilan ng kanilang hindi, biro lang kakwento. Kung kamakailan lang ay natalo si Boy Tapang kontra kay Boy Ungas, pero ngayon ang papalagan na ni Boy Tapang ay ang mismong angas ng Pinas na si John Noriel Casimero. Pero ano nga bang pinalaga ni Boy Tapang kay Cuadro Alas? Mga kakwento, ganito po yan. Ang Cuadro Alas My Boy na Facebook page ay nagpost po ito ng ganito. Ating mababasa dito na Tank Davis vs Ryan Garcia. Saan kayo pupusta? Kay Tank ako, talpa ka na. Ayan, ulitin ko po mga kakwento, talpa ka na. Kaya naman ang post na ito ay dumating ito sa hapagkainan ni Boy Tapang na gusto na naman niyang mukbangin ito. Kaya kagad, nag-comment si Boy Tapang at sinabi niya na Ryan ako. Pre, 200k lang, PM tayo. Kaya naman ang tanong, nag-reply ba sa comment ang Cuadro Alas My Boy? Ang kasagutan ay nag-reply po at sinabi na sige bro, deal. At ayun naman kay Boy Tapang, sana ko mag-message pre. Nag-message na ako. Kaya naman parang masabi natin mga kwento na kung tapos na ang Boy Tapang kontra Boy Ungas, ngayon naman ay Boy Tapang kontra Angas ng Pinas. Kakasa ang dalawa sa pamamagitan ng pusta. Ano naman mga kwento ang masasabi nyo sa halaga ng kanilang pustahan? Pero ang $1 million question dyan, matutuloy kaya ang kanilang pustahan? Yan ang dapat nating talpakan, abangan. Samantala, kung marami ang nagulat ng Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton pa ang dadayo sa baluarte ng challenger ng former undisputed champion na si Naoya Inoue ay ibinunyag ng Yahoo News Japan na ang mismong trainer ni Fulton ay talagang kumontra sa plano ni Fulton. Bakit kinakailangan pa ni Fulton na dadayo sa Japan? Bakit hindi na lang gagawin ito sa Amerika para sa pagdepensa ni Fulton sa kanyang dalawang mga world title belts, ang WBO at WBC Super Bantamweight World Title Belts? Maliban sa malaking pera na kikitain ni Fulton, isa raw itong paraan na may pakita niya sa lahat na nagkamali ang mga boxing fans na nagsasabi na bumahag ang kanyang buntot kay Inoue. Kaya kahit pa sa bakuran pa ni Inoue gaganapin ang bakbakan nila, ay hindi siya nagdadalawang isip na makikipagdigma kay Inoue dahil target niya na ipapamukha sa lahat ng mga Japanese fans kung sino nga ba ang mas magaling at dapat tanghalin na nag-isang hari sa Super Bantamweight Division. Kaya kahit pa ayaw ng kanyang trainer na gawin ito ni Fulton, pero wala na silang magagawa dahil nakapag-desisyon na si Fulton na didepensahan niya ang kanyang titulo sa baluarte mismo ni Inoue. Mga kakwento, sa kwentuang talpakan, sino naman sa inyo ang Team Davis at Team Ryan dyan? Comment ka lang sa baba para aming malaman. Ang pusta mo ba ay makikipagsapalaran sa Team Boy Tapang na lapitin sa swerte at malayo sa malas, o di kaya doon ka papanik sa nag-iisang angas ng Pinas? Kay Stephen Fulton naman, ano sa tingin nyo ang pinili niya? Ang halaki ba na halaga ng pera? O di kaya ligasiya?
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe. Kwentong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Pero bago tayo magtatapos mga kwento, i-shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Regino Molet, kay kakwentong Mr. Eddie, kay kakwentong Bobby Ongsueco, kay kakwentong Junel Vlogs, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout you dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.